Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang unang nilikha ng Diyos. Ang mga dinosaurs ba o ang tao? Well, mayroong explanation dito sa Book of Genesis, sa chapter 1 at saka sa chapter 2. Sa chapter 1, ginawa ni God una ang hayop. Pero hindi niya sinabi kung ito ay mga dinosaurs, pero mababasa niyo sa Bible na sinabi niya na nilikha niya ang mga hayop sa dagat, ang mga hayop sa impapawid, at ang mga hayop sa lupa. Sinabi rin niya na ito ay malaki at maliit. Kaya sinasabi ng Bible na una niyang nilikha ang mga hayop. Sa tingin ko, ito yung tinatawag na dinosaurs. Tapos nilikha niya ang tao. Well, sa Bible kasi sa chapter 2, sinasabi ni God na nung nilikha niya ang tao, inilagay niya to sa Garden of Eden, lugar na nag-uugnay sa spiritual na mundo at sa mundo ng tao. Nung si Adan at si Eva ay hindi pa kinakagat ang prutas ng karunungan tungkol sa kasamaan at kabutihan, sila ay doon pa nakatira. So hindi sila nakikita ng mga dinosaurs. Dito medyo nakakalito dahil sa chapter 1, ang unang nilikha ni God ay ang mga hayop. Pero sa chapter 2, ang sinasabi doon ay ang unang nilikha ni God ay ang mga tao. Pero ano man na mangyari, malinaw na sinasabi ng Bible na ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos ay ang tao. Dahil pagkatapos niyang nilikha ang mga hayop na mga nakikita natin ngayon, ang sabi sa Bible ay hinarap to sa tao. At ang tao nagpangalan sa kanilang lahat. Sinabi rin sa Bible na maging makapangyarihan ng tao sa lahat ng hayop. Yun ang mga klase ng hayop na makikita natin ngayon sa mundo, kagaya ng layon, tigre, elepante, ahas, at iba't ibang klase ng hayop. Sabihin na natin yung mga nilagay ni Noah sa kanyang barko. Ngayon sa sinabi ng Genesis 1 sa Genesis 2, medyo magkaiba. Pero sinabi sa Genesis 1 na nilikha niya ang mga hayop na malalaki at maliliit. Sa pagkakaalam natin sa mga dinosaurs, mayroong mga malalaking dinosaurs at mayroong mga maliliit na dinosaurs. So sa tingin ko, sinasabi ng Bible, kahit na hindi niya sinabi na ang literal na mga dinosaurs, is una niyang nilikha ang mga dinosaurs. Yung mga hayop na na-extinct bago lumabas ang tao. Hindi ito inabutan ng tao dahil sila ay nakatira pa sa Garden of Eden. Kung gusto nyong malaman ang kabuuan ng storya ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2, meron din akong Bible reading dito sa channel ko na pwede nyong panoorin.